Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa ating bagong segment na ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Itong bago kong segment na ito, mga kabunyog, mga kababayan, dito po ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta page, follow na po kayo. Dito po, itong segment na ito, dito nyo po ito mapapanood. Ano po ba itong ang take ko? Kasi marami sa aking nagme-message, Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, ganitong nangyari, ano bang take mo? O yan, ito na yon, ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Tulad nito, mayroong isang anti-corruption NGO, non-government organization. Ang leader nila, isang nagngangalang Dr. John Chiong. Magaling, tama yung punto niya. May pananagutan umano si dating Ombudsman Martires sa mga korupsyon ngayon na lumalaganap. Itong matinding korupsyon nakikita natin, hindi pwedeng hindi managot yan. Si Martires, di ba? Tama yon? Okay, usapan natin ang take ko dyan. Ito rin, last minute effort ni Bong Revilla. Parang last minute effort na. Gumagawa ng paraan kasi alam niya, delikado. Pag hindi siya gumawa ng paraan, kakasuhan siya, makukulong. Kaya nung isang araw, pumunta siya sa DOJ. Anong take natin dyan sa pag-attend ni Bong Revilla? Pag-usapan natin. At huling bibigyan ng take. Si Roque, ang yabang Wala daw siya sa listahan. Wala daw siya sa listahan ng inisyuhan ng red notice ng Interpol. Kaya ang yabang ni Roque tungkol sa Interpol. Ang take ko dyan, alamin nyo mamaya. Mga kabunyog, mayroong isang NGO, non-government organization, anti-corruption group. Maganda, magaling, tama itong comment ng anong ito. Anti-corruption group. Ang leader nila, hindi ko masyado pa itong kilala, pero magaling yung kanyang sinabi. Ang leader nila si Mr. John Cheong. Ang grupo nila, Task Force Kasanag, o doktor pala, Dr. John Cheong. Task Force Kasanag ang grupo nila. Anong sabi ni Dr. John Cheong? Panoorin nyo ang sinabi ni Dr. John Cheong. Ang sabi niya, mga kabunyog, mga kababayan, itong nakikita natin ngayon, itong itong extent o intensity ng korupsyon na naganap, lalo na sa DPWH, hindi pwedeng hindi raw dito managot. Malaki ang pananagutan dito ng dating ombudsman na si Ombudsman Samuel Martires. Si Samuel Martires, ang ombudsman ni Duterte na inappoint. Umabot pa itong si Martires hanggang July 2025 sa panahon ni PBBM. Bakit umabot pa? 7 years kasi. Fixed ang term. 7 taon ang fixed na term ng ombudsman. Ay na-appoint siya panahon ni Duterte 2018. So umabot pa siya hanggang 2025 sa panahon ni Pinoy. Ni PBBM. Ngayon, yung panahon din na yan, yung panahon din na yan ni Duterte, kung nagsimula diyan kailan naging ombudsman si Martires? 2018? Kailan natapos? 2025? Yan din yung pinakamalalalang mga panahon ng paggrabe, pagtindi ng mga anomalya sa flood control, lalo na sa DPWH. Di ba dyan din na mayagpag sila Saldico? Dyan din na mayagpag sila Garjola? Dyan din na mayagpag sila Diskaya? Simula pa panahon ni Duterte hanggang panahon ni PBBM? At pumutok yung paghahabol natin sa mga flood control anomalies na yan nitong taong 2025. Sino ang ombudsman sa buong panahon na yan? Mula kay Duterte hanggang kay Marcos? Si Martires. Ngayon, sasabihin mo na lang, walang pananagutan si Martires dyan. Yung mga programa niya na naging maluwag para sa mga korap. Hindi na pwedeng i-release ang SALN, hindi na pwede ang lifestyle check. Wala. Yan ang mga ginawa ni Martires.
Kaya anong nangyari? Impunity. Impunity. Hindi na natakot ang mga korap. Sa katunayan, sabi ni Dr. Jan Chiyong ng grupong Task Force Kasanag, sabi niya, nung panahon pa daw ni Martires, nag-submit na sila ng reklamo sa ombudsman. Formal daw yung kanilang sulat sa ombudsman noon. Sabi ni Dr. Jan Chiyong, ang laman daw kanilang sulat tungkol nga dito kay House Appropriations Committee Chair pa noon, itong si Eric Yap. Dahil nga marami na daw talaga silang nakitang mga korupsyon nito. Halos lahat daw ng mga proyekto sa DPWH hawak ni Eric Yap, ni Saldico at saka ni Garjola. Sumulat na daw sila noon kay Ombudsman Martires na imbestigahan ngayon. Pero wala daw ginawa si Martires. Hindi daw inaksyonan ang kanilang reklamo. Yan yung kaya ang sinasabi dito ni Dr. Jan Chiyong, yung task force kasanag nila, panahon pa ni Martires, nag-ano na sila, nakikita na nila yung trend na yan, na parang itong tatlo lang na ito, yung construction company ng mga Yap, Silverwolves Construction, tapos mayroon pa silang aviation company, mayroon pa silang aviation company or corporation. Tapos si Saldico, ganun din. Panahon ni Duterte, grabe rin ang mga kontratang hawak. SunWest Construction, at saka yung sa kapatid niya, Hightone. Mayroon din sariling aviation company, yung Misibis Aviation. Kaya, imagine niyo mga kabunyog, contractor ka ng DPWH, ang kakabit mong kumpanya aside sa construction company, aviation. May aviation corporation o company itong mga Yap. May aviation company o corporation din itong Sisla Saldico. At sila rin ang nabigyan ng napakaraming proyekto noong panahon ni Duterte. Kasi si Eric Yap, best friend ni Pulong. House Appropriations Committee Chair si Eric Yap. Yung mga rock netting project ng Cordillera, ng Benguet, kanya yun. Ilang bilyon yun. Si Saldico rin. Grabe rin ang mga proyekto sa panahon ni Duterte. Hindi lang infrastructure. Pati nga yung Farmally Supplies, di ba siya? Pati yung overpriced laptops ng DepEd, SunWest din yun. Kaya sabi ni Jan Chong, dapat managot si Martires. Kasi nga noon pa pinakita ni Dr. Jan Chong na nagpadala siya ng mga formal na sulat, sila, yung grupo nila, yung Task Force Kasanag. Kaya talaga dapat ding anuhan ito sa panahon ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Kung ganyan nga talaga na nung mga panahon, ang dami ng pinaabot palang mga reklamo tungkol nga dyan sa mga flood control na yan, mga infrastructure projects na nakukuha lang nila Saldico, nila Yap, at saka nito ni Garjola. Hindi pala yan inaksyonan na ni Ombudsman Martires. Dapat, yung gross negligence, mga kabunyog, yung hindi pag-aksyon na yan, pwede pa namang mapanagot yan si Martires ngayon. Total, hindi na siya ombudsman. Hindi ka naman libre. Yung mga ginawa mo at hindi mo ginawa. Kung may ginawa ka pero mali, kung may hindi ka naman ginawa na sana dapat tama, ginawa mo, hindi mo ginawa, pareho ka dyan mananagot. Kaya siguro dapat na tipunin na yung mga nilabas niyang Dr. Jan Chiyong na yan. Mayroon siyang mga pinakitang sulat sa ombudsman. Hindi naman daw inaksyonan yung kanyang mga formal na mga sulat noon, reklamo paabot. Ngayon, tingnan nga naman natin. Tungkol na daw kay Eric Yap yun, tungkol na daw kay Saldico, hindi daw inaksyonan ng ombudsman noon. Nga naman. Tingnan nyo ngayon ang tindi. Tingnan nyo ngayon ang tindi ng mga nangyari. Kaya tama lang, may malaking pananagutan si Martires kung bakit nagkaganito. Lumaganap ang katiwalian, lumaganap ang impunity dahil ang ombudsman na may pangunahing mandato para sugpuin ang katiwalian ay nagpabaya. Dapat managot ng dating ombudsman. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, dito tayo kay dating Senador Bong Revilla. Dahil nga nababalita na posible siyang makasuhan at ma-isyuhan ng arrest warrant at makulong. Ang sinasabi ng DOJ, posible nang matapos na kaagad ang preliminary investigation
doon sa kaso ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada ay mukhang nakakaramdam na si Bong Revilla na posibleng makakasuhan siya at posibleng ma-issuehan ng arrest warrant at makulong. So ngayon, bilang last minute effort, personal mismong pumunta si Bong Revilla doon sa DOJ, sa DOJ, Department of Justice Central Office, kasama ang kanyang abogado. Nagpakita siya doon, nag-attend, personal. Bakit personal siyang umattend? Siyempre, gusto niyang ipakita na hindi totoo yung mga aligasyon sa kanya, na siya hindi natatakot yan, hindi siya nahihiya, kaya a-attend siya mismo doon. Nag-submit siya personally ng kanyang counter affidavit. Pero yung counter affidavit na yon, huli na yon. Ibig sabihin, papunta na sa resolution. Malalaman natin ngayon, sa DOJ, pag nag-issue ang Department of Justice ng resolution, malalaman natin yung bang resolution na yung bang counter affidavit na sinabmit ni Bong Revilla kahapon, kasi personal niyang sinabmit yung kanyang counter affidavit, yun ba ay bibigyan ng bigat ng panel ng preliminary investigators ng DOJ? Kasi titimbangin niya ng DOJ. Nakita ko rin, nakahudi si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Alam naman natin ang pinakatistigo, nagbunyag ng pagkakasangkot ni Bong Revilla sa anomalya sa flood control ay si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Ngayon, present kahapon, escorted siyempre, tapos may naka-face mask, tapos naka-hoodie, pero umattend siya kahapon. Ang ibig sabihin nun, tinanong siya pinaano sa kanya yung kanyang sinumpaang salaysay. Ay di ba may mga sinumpaang salaysay siyang in-execute? Notarized yun. Tinatanong siya doon. Kasi yung mga binanggit niya doon, dinitalye niya kung ano ang naging transaksyon kay Bong Revilla. Pati yung usapan nila ni Bong Revilla, pati yung pagdala niya ng pera sa mismong bahay ni Bong Revilla, at si Bong Revilla pa mismo ang tumanggap. Nandun yan. At kung ano naman yung sagot ni Bong Revilla, sinagot niya yon sa counter affidavit niya kahapon. Siya mismo ang personal na nag-file. So ngayon, for resolution na yan. Ibig sabihin yan, nandyan na yung sinumpaang salaysay ni Bernardo. Siguro may mga sinabmit pang mga ebidensya, documentary evidence, kung anumang mga ebidensya. Pagkatapos yung counter affidavit ni Bong Revilla, ngayon, ready na ngayon. Malalaman na natin, pag ang resolusyon ng DOJ, Panel of Prosecutors or Investigators, ay mayroong prima facie evidence at mayroong reasonable certainty of conviction, ipa-file nila yan. Ipa-file na nila ang kaso na yan. At pag na-file yung kaso na yan, may issue na ng arrest warrant si Bong Revilla at makukulong. Yan na, pangalawang makukulong na naman siya. At kung kasama pa dyan si Jinggoy Estrada, ay walang kadala-dala itong dalawang na ito. Itong magkumpare na ito. Na-involve sa Napolis noon, PDAP scam, na-involve na naman ngayon sa flood control scam. Pero yun na nga, yung ginawa ni Bong Revilla kahapon na siya mismo ang personal na pumunta sa DOJ, nag-submit ng counter affidavit, yan yung kanyang last minute na effort. Kasi talagang palabas na yung resolution niya ng DOJ. Maglalabas na ang DOJ kasi masyado nang napapatagal ang wala pang nasasampahan ng kaso na mga malalaking politiko maliban kay Saldico. Yung mga senador na laging binabanggit, wala pang nakakasuhan. Ito na yon. Kailangang matapos na yung preliminary investigation para makapag-file na ng kaso. So, nag-submit na ng counter affidavit si Bong Revilla, yan na yung hinihintay. Hindi natin alam kung anong depensa ni Bong Revilla doon. Hindi natin alam. Pero syempre, i-deny niya yun. I-deny. Ngayon ang tanong, papaniwalaan kaya ng mga DOJ Panel of Prosecutors yung laman ng counter affidavit ni Bong Revilla o yung laman ng sinumpaang salaysay ni Bernardo? Kasi syempre kailangang tingnan niya ng
ng panel of prosecutors at maglalabas na sila diyan ng resolution. Ang resolution niyan, may prima facie evidence ba, reasonable certainty conviction, ipa-file na yan. Mag-i-issue ng arrest warrant, pag-uusapan na natin ngayon pagkakakulong ni Bong Revilla. Sa ngayon, ang sinisikap niya, ginagawa niya ng paraan na wag siyang makasuhan at wag siyang makulong. Wag siyang makasuhan, wag ma-issuehan ng arrest warrant at wag makulong. Kasi pag nakasuhan siya, wala na yan. No bail eh. Non-bailable yung mga offenses na yan. Mga krimen na yan. Kaya, ano na naman siya niyan. O kaya nga, di ba nagsabi na si Bong Revilla, please pray for me and my family. Eh, kaya lang, dapat inisip nyo, hindi dasal ang ano dyan. Kapag may krimen kayo, kahit anong dasal ang gawin nyo, kahit siguro ang Diyos, hindi kakampi sa inyo. Walang uubrang dasal kapag talagang may ginawa kang kalukuhan o katiwalian. Hindi yan. Ang Diyos hindi kakampi sa mga ano. Ayan, mga kabunyog, mga kabayan. Ito. Itong si Roque, ang yabang din itong ni Roque. Ang yabang na naman. Ang yabang din. Hindi, mayabang talaga. Mayabang na naman si Harry Roque. Kinakantsawan ni Harry Roque ang administrasyon. Kasi sabi niya, tingnan nyo, wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin, sabi ni Roque, wala pa rin daw na wala ang pangalan ko sa red alert notice list ng Interpol. Bigo ang gobyerno ng bangag. Yan. Lagi yan yung sinasabi ni Roque, may kumakalat ng may ganito, nagaganyan. Nagaganyan si Roque. Ang sinasabi kasi ni Roque, nag-apply ang gobyerno, nag-request sa Interpol na ilagay si Harry Roque sa Interpol red notice. Ngayon, ang sinasabi ni Harry Roque as of December 9, hanggang ngayon wala pa. Wala pang wala ang pangalan niya sa red notice ng Interpol. Kaya pinagmamalaki ni Roque na bigo daw ang gobyerno ni Marcos, ni PBBM. So kumbaga, ang sinasabi ni Roque, kinakantsawan niya, tingnan niyo, wala naman kayong nagawa. Wala pa rin daw siya sa Interpol red notice. Yan yung pagyayabang ni Roque. Totoo ba yung sinasabi niya? Pwedeng totoo yun na wala pa yung pangalan niya sa Interpol red notice, pero hindi ibig sabihin yun na hindi malalagay ang pangalan niya sa Interpol red notice. Ibig sabihin, pinaprocess pa yan. Huwag siyang kasiguro. Huwag siyang kasiguro. Hindi naman talaga yan madali. Hindi naman yan madali. Alam naman kasi natin, yung mga Interpol, yung mga proseso sa mga Western countries, lalo na dyan sa mga ganyan, hindi naman arbitrary yan. Hindi whimsical yan. May sinusunod talaga yan na proseso. Ngayon, kung nagyayabang na si Roque na wala siya doon, ibig sabihin, hindi pa tapos ang pagproseso. Pero huwag kang magsalita ng tapos. Mabuti kung may desisyon na ang Interpol, na sinabi ng Interpol, sorry pero we hereby deny, deny the application to put yung si anong pangalan ba ni Herminio Harry Roque Jr. under the Interpol red notice list for the reason na ganito. Kapag mayroong desisyon na ang Interpol na denied talaga yung paglagay sa kanya sa yun, pwede siya magmalaki. Pero the fact na wala doon yung pangalan niya, pwedeng hindi pa natatapos i-process. Pwedeng pinag-ano pa. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi nga, ito yung sabi ng isang immigration law expert. Sabi ng isang immigration law expert, ito si Lou Jansen Dangzalan, immigration law expert. Lagi itong ini-interview ng media si Lou Jansen Dangzalan. Sabi niya, kung ako si Harry Roque, matatakot ako dun sa substantive aspect lang ng asylum process. Kapag nagsasalita siya, napapansin ko is as if parang asylee na siya. Hindi ibig sabihin na nag-claim ka ng asylum ay protected ka na.
hangga't hindi nabibigyan ng konklusyon yung claim, huwag tayong magmaganda. Oh, 'di ba? Ang sabi kasi ni Harry Roque, kapag daw nag-apply ka o nag-apply ka ng asylum, political asylum, protected ka na daw kaagad. Once daw na mag-apply ka ng political asylum, ano ka na, protected ka na. Ang sabi ni Harry Roque, ang Interpol hindi yan maglalagay ng red notice, ano, kapag ang subject na tao ay asylum seeker. Kasi kapag political asylum seeker ka, protected ka na. Ang sabi ni Lo Jansen Dangsalan, isang immigration law expert, hindi naman ibig sabihin nag-apply ka ng political asylum, protected ka na. Ganun ba 'yun? Oh, kapag pala nag-apply ka, asylee ka na. Ang ibig sabihin ng asylee, nabigyan ka na ng napag nabig na process na ang ang application mo at nakumbinsi mo yung proper authorities na ina-applyan mo na dapat kang ang bigyan ng proteksyon. Hindi naman ibig sabihin na nag-apply ka, protected ka na. Yun ang punto ni Lojan Sindangsalan. Tama nga naman. Ay paano kung wanted ka sa common crimes? Hindi political crimes. Oh, wanted ka. Oh, murder. Oh, qualified human trafficking, wanted ka. Para lang malibre ka, mag-a-apply ka pa ng political asylum. Pag-apply mo ng political asylum, automatic ba protected ka na? Hindi. Siyempre, titingnan din yung basis mo ng claim mo. Oh, mayroon bang mayroong sufficient basis na kahit papaano, ka nga? Ay si Roque napakalinaw naman, hindi naman political persecution ang kinakaharap niya. Ang niya, may kaso siya, qualified human trafficking. Ang human trafficking pa naman sa Europe at sa Western countries, mabigat na kaso yan. Pag human trafficking ang kinakaharap mong kaso, at hindi lang simple human trafficking ang kinakaharap na kaso ni Roque, qualified. Pag ginawa mong qualified ang human trafficking, ibig sabihin mabigat. Ay di ba si Kibuloy? Bakit si Kibuloy non-bailable? Hindi kasi simple human trafficking qualified Bakit qualified yung human trafficking ni Kibuloy? Ay kasi minors. 'Di ba? Mga minors yung involved. Kay Roque naman, pwedeng hindi minors pero may involved na mga pagpatay, may mga involved na torture. 'Di ba? Yung mga Chinese, Cambodian o kung anong nationality na traffic na mga persons doon sa Pogo ng Porac ay tinutorture, may torture doon rooms. Mayroon pa nga daw pinatay. Kaya naging siyang qualified human trafficking. So ngayon, yan ang kaso ni Roque. Pag nakita nakita ng mga ina-applyan niyang political asylum na may kaso pala itong qualified human trafficking, doon pa lang hindi na ipaprocess ang application niyan. Kaya tama yung sinasabi ni Lo Jansen Dangsalan. Hindi naman ibig sabihin nag-apply ka na, protected ka na. Siyempre titingnan muna yung basis mo ng pag-apply ng political asylum. Hindi ibig sabihin na pag-apply mo asylee ka na. Ang asylee ibig sabihin yung nabigyan na nag-grant na yung application mo for political asylum. Yun. Pero yung sabihin mong pag-apply mo, protected na ako, hindi na ako pwedeng ilagay sa Interpol red notice. Anyway, hayaan lang natin maghambog si Harry Roque. Hayaan nating maghambog. May hambog naman talaga yan. Mayabang yan. Kaya, porke lang nung tiningnan niya yung pangalan niya, wala doon sa Interpol red notice, naghambog na si Roque. Tingnan nyo, wala ako sa Interpol red notice. Wala, yan? Walang nagawa ang Bangag administration. Yan? Huwag ka munang magsalita ng tapos, Roque. Huwag ka munang magsalita ng tapos. Okay, wala ka doon sa Interpol red notice. Pero may sinabi ba ang Interpol na denied yung request ng gobyerno ng Pilipinas na ilagay ka sa Interpol red notice? Wala naman di hanggat wala pa, hindi pa ibig sabihin, on process pa yan. Kaya tama yung sinabi ni Lo Jansen Dangsalan. Huwag ka munang magsalita ng magmaganda, Roque. Hindi naman ibig sabihin na nag-apply ka, protected ka na kaagad. Nag-apply ka pa lang, asylee ka na. Tama, napakasimple nung common sense. Common sense. Kasi ang ni Roque, once na mag-apply ka,
protected ka na. Oh. Lalo pa sa kanya, siya lang naman ang nagsasabi na politically persecuted siya. Kahit yung mga kasamahan niyang DDS, lalo na si Panelo, hindi naman naniniwala na persecuted siya politically. Kaya siya may kaso dahil sa kagawa niya. Krimen talaga. Hindi dahil sa political persecution. Okay, mga kabunyong mga babayan. So ito po ang ating take ko, attack, ni Attorney Ricky Tumutol.